Isang magandang gabi po muli sa inyong mga kaibigan. Ayan, sinasamantala ko po yung ganitong oras kasi ito lang po ang pinakatahimik na oras. Dahil pag araw po ay sobrang maraming ingay po ang ating naririnig at nadidistract din po kayo. Dahil marami po kayong naririnig sa aking video. Ano po? Kaya habang ako po ay nagpapatuyo din ng aking buhok, sasamantalahin ko po ang oras na ito na tahimik na at tulog na rin ang ibang kapamilya. Kami na lang ni Bunso ang gising at si Bunso ay nasa harapan ng kanyang computer. Ako naman po ay hawak ang Biblia. Kaya mga kaibigan, hayaan niyo pong magbahagi po ako ng konting sharing patungkol po sa salita ng Diyos. At ito po ay patungkol sa mga magulang at mga anak. Marahil ay kailangan ng mga kabataan ito ngayon, kahit man ang mga magulang, dahil ito po ang inilagay ng Diyos sa aking isipan na maging topic natin. Kaya dito po sa Efeso chapter 6, ang title po nito ay Aral sa mga magulang at mga anak. Sabi po dito sa Efeso chapter 6 verse 1, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Purihin po ang ating Diyos sa gabing ito, mga kaibigan. Salamat sa kanyang salita na ating nabasa sa oras na ito. Salamat sa banal na Espiritu Santo sa pagsama ng kanyang presensya at ng kapangyarihan ng Holy Spirit para maunawaan po natin ang salita ng Panginoon. Sabi po dito sa verse 1, mga anak, yan, lahat po ito ay para sa mga anak. Ako man po ay dumaan din sa buhay ng pagiging anak nung ang mga magulang ko ay buhay pa. Yan. Kaya dinaanan ko din po ang salitang ito ng mga panahon na ako ay bata pa, ay meron din pong nagpapaliwanag nito sa amin noong araw, kaya lang hindi ko po pinapansin. Sabi po dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Ayan. Hindi lang po yung susundin natin ang ating mga magulang dahil magulang sila, kundi sinasabi ng Panginoon ito alang-alang sa Panginoon. At kumbaga yung unang respetuhin natin, yung unang-unang dapat respetuhin natin ay ang Panginoon bago po ang ating magulang. Kasi iba rin po yung uri ng respeto natin sa Diyos. Iba rin yung uri ng respeto natin sa ating mga magulang. Ano po? Tapos sabi pa dito, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Ito po ang pangako at iniuutos ng Diyos sa mga anak. Kamusta po ang mga kabataan ngayon sa panahong ito? Ako po yung experience ko sa aking mga anak, 5 po yung anak ko. Maliliit pa sila ay born again na kami. At talaga namang gustong-gusto kong pasunurin sila sa kagustuhan ko o sa gusto ko. Kailangan matuto kayo ng salita ng Diyos, makinig kayo, magsimba kayo. Kumbaga sobrang higpit ng sitwasyon. Kasi lagi kong sinasabi noon na walang magulang na nais na mapariwara o mapahamak ang kanyang mga anak. At
Yun nga po ang sitwasyon ng aking mga anak na talagang sa aking palagay bilang isang magulang, bilang isang nanay, ay nagawa ko naman yung bahagi ko sa kanila. Pero alam niyo mga kaibigan, no? Siyempre ng mga bata pa sila, ng mga elementary pa lang, o nagsisimula pa lang mag-teenager ay nandoon pa yung kanilang pagsunod sa magulang. Pero nung napansin ko nung sila ay nasa high school na, iba na ang hatak sa labas. Grabe ang kapangyarihan ng influence sa mga kabataan sa labas, sa mga kaibigan, barkada, o kung anumang uri ng barkada meron sila, at kung anong uri ng paligid ang kanilang ginagalawan sa maghapon. Dahil ang mga anak ko nung araw pag pumasok na sa loob ng bahay namin, parang ang babait na nila, pero lingid sa aking kaalaman, pag nasa labas ang mga anak ko, iba na ang kanilang mga helmet yan. Kumbaga, nag-i-evolve na sila na without my knowing. Kaya lang, nalalaman kong iba na sila kapag meron ng trouble. Yan po ang mga sitwasyon ng kabataan ng aking mga anak at hanggang ngayon. At alam niyo mga kaibigan, napansin ko lang, ako po ay sobra po akong magalang sa mga matatanda, sa aming mga magulang, kahit grabe po yung sitwasyon ng pagpapalaki sa amin ng aming mga magulang na kulang ng pagmamahal. Pero andoon po yung respeto, na kahit kami man po minsan ay nagagalit, nasasaktan, pero andoon pa rin po yung respeto. At ako po ay hindi ko po naisip yung yung bilang isang anak, yung nag-asawa ang mister ko, nagsama kami, kumbaga. Tapos kasi may nakalagay kasi na iiwan ng anak ang mga magulang at magbibuild sila ng kanilang sariling pamumuhay. Pero hindi po doon kasali yung talikuran mo ang iyong mga magulang. Doon po sa salita ng Panginoon dito na igalang mo, o kaya sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Ang verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako, igalang. Alam niyo mga kaibigan, yung word na igalang, nandun po yun, nakapaloob po doon. Kasali po doon yung pagmamahal sa magulang, pagkalinga sa magulang. Hindi yung kasi nag-asawa na ang anak na babae o anak na lalaki, may sarili ng pamilya, ay tatalikuran ang magulang. Alam niyo po, kapag ganun po ang reaksyon ng isang anak sa magulang, sa akin pong palagay dahil meron pong pangako ang Panginoon dito sabi po dito igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Minsan, iniisip ko, hindi man po ako yumaman mga kaibigan, pero nakita siguro ng Diyos yung puso ko bilang anak na kahit walang-wala na kami nung araw ng buhay pa ang aking mga magulang. Kahit walang-wala na kami, kahit dumadaan din kami sa matinding kahirapan ng buhay. Pero pagdating sa magulang at marinig ko na nahihirapan ang magulang namin, walang-wala, na parang kawawa ng araw, gumagawa po ako mga kaibigan ng paraan para lang maabot ang kalagayan ng aking mga magulang. Kung hindi naman kahirapan ang dahilan, kapag naririnig ko na ang magulang ko ay may sakit o kaya trouble ang damdamin, na kailangan ang anak na pumunta sa kanila, yung
malawak po na karagatan na yan na almost 17 hours na biyahe ay tinatawid ko po yan para lang maabot ang sitwasyon ng aming mga magbulang, lalo na yung aming nanay. So doon ko po nakita na ganun pala kapag ang isang anak ay hindi nagpapabaya sa magulang, ay hindi rin po magpapabaya ang Diyos sa isang anak na marunong tumanaw ng utang na loob sa magulang, dahil ang magulang ay hindi naman nagpapabayad ng kanyang ginawa. Pero yung sinasabi ng Panginoon na igalang dahil sa mga batang magalang ay naroon yung pangako ng Diyos na giginhawa at lalawig ang buhay rito sa lupa. Giginhawa. So pag sinabing giginhawa, hindi naman po ito ibig sabihin yung mag-milyonaryo ka, kundi yung maalwan ang pamumuhay, magaan, maginhawa, nakakaraos sa araw-araw na dahil sa habag ng Panginoon. Kaya ako po, kahit anong dami na ng kahirapan na pinagdaanan namin, feeling ko talaga mga kaibigan, mayaman lang ako kasi nakakaraos po kami sa maghapon. Nakakaraos kami araw-araw. Dumarating sa punto namin yung talagang walang-wala na. Sabi ko sa mga anak ko nung araw meron pa namang tubig na lumalabas sa ating gripo. Uminom lang siguro tayong tig-isang basong tubig ngayong hapunan at matutulog na tayo buhay tayo sa kinabukasan. Pero ang Diyos po ay hindi papayag po na ganun. Alam niya po, bago man sumapit ang hapunan, sobra-sobra po ang pinapadala ng Panginoon. Kung yung sa mga Biblia, binabasa natin mga Bible, yung mga uwak, yung mga ibon, ginagamit ng Diyos para magdala ng mga pagkain sa mga lingkod ng Diyos, sa mga propeta ng Diyos. Naranasan din po namin yan. Hindi po uwak, hindi ibon, kundi tao talaga. Alam niyo mga kaibigan, yung mga tao na pupunta yan sa bahay namin, tapos sasabihin, pinapunta ako ng Panginoon dito, may problema ba? Siyempre, pinapunta na ng Panginoon, sabi niya, hindi siya napalagay at kinakausap talaga siya ng Diyos na puntahan mo. Ang pamilya ni Teng, makakilala din naman, makakapatiran din kay Kristo. At hindi po kasi ako nga sanay mag-confess o siwalat ng aming sitwasyon ng buhay. So, ang Diyos po ay may mga kinakausap na tao at pumupunta po sa bahay. Ano ba ang problema? Bakit ako pinapunta ng Panginoon dito? Ano ba ang kailangan nyo? So, siyempre, sasabihin natin naman natin na, ay, wala. Mismo yung tao na nagsasabi na pinapunta siya ng Panginoon, kinausap siya ng Panginoon. Kaya, yan po yung mga himala ng Diyos na bilang anak din ako nung araw. Ay hindi po kami pinabayaan ng Diyos. Hindi po talaga kami pinabayaan ng Diyos hanggang po sa kapanahonan ito. Ano sabi ng Panginoon dito mga kaibigan? Lalawig. Giginhawa at lalawig ang buhay dito sa lupa. Uulitin ko na naman po ang patotoo ko. Sabi ko nga po sa inyo, ang dami ko na pong trouble na pinagdaanan. Ito po, magpapatotoo po ako bilang isang anak nung panahon na buhay pa ang aming mga magulang. Alam niyo po ba na 1996, nagkakasakit na po ako. Ibang klase po yung nararanasan kong sakit. Hindi ko nga po alam yung mga depresyon na ganyan. Wala po akong iniisip ng mga depression, mga stress o kung ano man. Siguro mga kaibigan, sa dami ng trouble ng buhay na malalagpasan din naman siguro yung katawang lupa ko unti-unting bumibigay hanggang sa naranasan ko po. Grabe po ang himala ng Diyos talaga. Hindi po ito talaga kwentong kutsero lang.
1997, alam niyo mga kaibigan, nagsimula na akong hindi nakakatulog. Ewan ko, nabanggit ko na rin ito sa ibang vlog ko eh. Hindi ko po alam kung anong dahilan bakit hindi ako nakakatulog. Alam niyo po, pag sinusugod ako sa ospital, alam niyo po ang tatanungin sa akin ng doktor, ano bang binabasa mo? Sabi ko, Bible po. Naku, tigilan mo ang pagbabasa ng Bible. Baka masiraan ka ng bait. Grabe, ano mga kaibigan, yung word na ganun, ha? Biblia, tapos masisiraan ng bait. Pero hindi ko po sinunod ang doktor. Nagsusumika pa rin po ako na magbasa ng Biblia. Tapos, sa maniwala kayo sa hindi mga kaibigan, yan ang himala ng Diyos sa buhay ko na almost 4 years na hindi po ako nakakatulog ng maayos. Alam niyo po yung mga laman ng aking kabinet, mga aparador, lahat ng mga baso, pinggan na isalansan ko na yan ang paulit-ulit. Ang organize na yung mga kagamitan sa loob ng bahay kasi hindi ako nakakatulog. Ang kagandahan lang doon mga kaibigan, lagi kong naalala ang sinasabi ng nanay ko, na kahit ano daw ang klaseng puyat na meron ang katawan ng tao, pero kapag sagana daw sa pagkain, yung lagi mong busugin yung katawan mo, hindi raw hahanginin yung utak mo, hindi raw papasukin ng hangin ang katawan mo. So, yun lang ang tinandaan ko. Kaya, salamat naman sa Panginoon at that time, kasi may trabaho naman si Mister. Kaya, nakakakain ako ng maayos, yun lang ang problema. Hindi talaga ako nakakatulog. May time na, nung panahon kasi na yun, may taxi yung aking bunsong kapatid. Ang mister ko ang nagda-drive, bumibiyahe. Pag umuwi po si Mr. dito sa Laguna ng mga around 9 o'clock ng gabi, pag hindi ako makatulog, sasabihin ko sa kanya, pwede bang ibiyahin mo ko from south to north? Baka makatulog ako sa loob ng taxi habang tumatakbo ang taxi. Sabi naman ng mister ko ay, hindi ko na kaya kasi pagod na siya maghapon, baka makatulog siya habang nagda-drive. So, habang tulog ang aking mga pamilya, ay kung ano-ano na lang ang aking ginagawa. Talagang yung prayer ko lang, Lord, hawakan mo lang yung aking kaisipan, yung aking utak. Panginoon, huwag mong hayaan, Lord God, na mawala ako sa aking sarili. Alam niyo mga kaibigan, naranasan kong uminom ng pampatulog. Hindi umiepekto sa akin ang pampatulog kahit mataas na po yung dosage niya. Nagtataka yung mga doktor sa akin kasi bakit hindi ako nakakatulog. Samantalang yung ibang pasyente nila, 1/4 lang ng gamot na yon ay nakakatulog na. Pero ako po, hindi. Parang seconds lang, parang naidlip lang ako tapos gising na ako uli. Salamat sa Diyos mga kaibigan kasi yung aming pastor at ang mga kapatid ko sa Panginoon ng mga intercessor ay talagang kinukubiran nila ako ng prayer. Hanggang sa dumating na po sa punto na ako po ay, yun po ang kauna-unahang confine ko, emergency po, dito po sa ospital ng CMC sa Calamba. Nung mga panahon po yun, buhay pa po yung sikat na doktor na yun doon. Si Dr. De Jesus yata yun. Tapos may binigay po siya sa akin na na gamot at sabi niya ang bituka ko daw ay punong-puno na hindi ko maintindihan kung anong nakapuno. Kasi mga kaibigan, alam niyo po, hindi ko po kasi alam yung mga sakit-sakit ng araw dahil hindi nga po ako nagpapa-check up sa doktor. Yan po talagang hindi ko ginagawa na ngayon po isinasabi ko na kapag may naramdaman kayo na hindi na maganda, magpa-check up na kayo sa doktor. Huwag niyo akong gagayahin kasi yan po ang aking mga pagkukulang, yung mga kulang na kaalaman dahil sa katigasan din ng ulo ko. Ngayon, alam niyo po ba, yung inilabas ko po mula sa aking bituka ay parang mga uling. Grabe po yun. Grabe. Tapos nung nalinis po ang bituka ko ng gamot na yun,
unti-unti pong gumagaan ang aking pakiramdam. Pero hindi pa rin po ako nakakatulog. Nakakatuwa. Kasi after 3 years na pag ganun-ganun lang, punta ng emergency, uuwi, tapos makaidlip ng mga 10 seconds, 5 seconds, ang nakita ko po doon talaga yung kapangyarihan ng Diyos. Pero kahit ganun po yung kalagayan ko, inaalala ko pa rin yung mga magulang ko. Pag may pera kami, magpadala tayo sa mga magulang natin kasi baka hindi sila umiimik, wala na pala sila. So, kahit ganun po ang kalagayan ko, hindi po talaga ako nakalimot sa aking mga magulang. Lagi po akong pinapasyalan ng aming mga pastor, mga kapatiran. Tapos, after 3 years, mga kaibigan, yun nga, na na-confine na ako doon sa CMC. Naalala ko po yun si Pastor Greg Durante. First time ko po na nabuksan yung, meron po akong maliit na radyo, transistor radio po. Sakto po na si Pastor Greg Durante nagsalita. Sabi niya, hindi ka ba makatulog? Sabi niya gano'n. Kung hindi ka makatulog, ngayong gabi makakatulog ka na. Pakinggan mo muna itong aking mensahe ng Panginoon. Nakakatuwa po kasi habang nakikinig ako Pastor Greg Durante, alam niyo mga kaibigan, nakatulog po ako 2 hours. Grabe po, parang gusto kong lumundag sa tuwa na after 2 hours, nagising ako, nakatulog pala ako. Ang sarap sa pakiramdam. Para ba yung, alam niyo po yung parang kabataan mo na sabik na sabik kang matulog. Tapos pagising mo, ang sarap-sarap pakiramdaman. So doon po nagsimula yung tulog ko. Tapos gabi-gabi, tinutune in ko po yung Pastor Greg Durante. Tapos, hindi ko pa natatapos yung preaching niya. Kasi 10 o'clock po yun ng gabi. Nakakatulog na po pala ako. Hanggang sa nag 3 hours, nag 4 hours, nag 5 hours. Hanggang sa tuloy-tuloy na po ang tulog ko. Tapos, ang nakita ko po doon mga kaibigan, yung pangako ng Diyos yung lalawig ang buhay mo dito sa lupa. At sa gitna po ng aking nararanasan yun, hindi rin po kami pinabayaan ng Panginoon. Meron pa pong punto na ang mister ko ay humatsing lang siya bagong gising sa umaga. Alam niyo po, hindi na siya nakabangon. Tapos hindi niya na ma-straight ang kanyang katawan. So hindi na siya makapagtrabaho. Nakatungkod siya. Tapos sinisikap niya, pinipilit niya pumunta doon sa klinik ng Kalamba para lang magpa-therapy kasi meron kaming kaibigan dito na may anak na nurse. So doon naka-duty yun nung hindi pa pumunta ng Canada. So tinitherapy yung mister ko. Naglalakad sila ng kuyang bunso. 4 pa lang ang anak namin noon. So sa awa at habag mga kaibigan ng Panginoon, muli pong naka-straight ang mister ko ng tayo at muli pong nakatrabaho. Ang year po na yan ay year 2000 po yan mga kaibigan. Year 2000 na po yan. Tapos, yun po, nakakatulog na ako. Si mister ay nakapag-drive na. Nakabalik na po siya sa paghahanap buhay. Tapos, tuloy-tuloy pa rin po ang aking pag-alala sa aking mga magulang. Kumbaga hindi po ako makukumpleto ng buhay ko sa maghapon na hindi ko po maalala ang aking mga magulang. So, maliban po sa mga konting pera, andyan po na kapag may nakita po ako magandang duster, magandang tsinelas, dahil yan po ang gustong-gusto ng nanay ko, ang magandang bag. Binibili ko po yan, kahit minsan inuutang ko pa yan para lang maipadala sa nanay ko. Kahit ano na lang, basta maramdaman lang ng mga magulang ko na naalala ko sila. Kasi yung pag-aalala ng isang anak sa magulang, ayun po ay uri ng pagmamahal ng anak sa magulang. Hindi po yung
basta lang masabi natin, nakapadala na ako, tapos na yung obligasyon ko kasi nakapadala na ako. Alam niyo po, kapag tayo po ay nagbibigay sa magulang natin, may kalapit po yun na pagmamahal pa rin, kasi kaya natin sila naaalala kasi mahal natin sila, so nakapaloob pa rin po doon yung ating paggalang sa kanila. At sa loob po ng paggalang, andun po yung pagmamahal, andun po yung pagkalinga, ang pag-alala sa kanila. So, ganun po akong uri na isang anak. At napansin niyo po ba mga kaibigan? Imagine kung ano-ano na po mga sakit ang pinagdaanan ko. Alam niyo po, ng 2015, nakita po sa ultrasound na SAP operation po ang aking bato sa abdo. At talagang minamadali na po ako nung doktora na dahil nakita po doon sa ultrasound talagang matindi na. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, ayoko na mga ganyang opera. Pwede mo naman akong pagalingin. So, ang nangyari naman mga kaibigan ay nakita ko na naman sa Facebook yung ano bang tawag doon, yung apple juice, iinom ka, tapos yung ano bang tawag doon, yung asin na basta ganun. Sinunod ko yung proseso doon sa Facebook na nakita ako. Tapos at that time hindi pa rin po na wala, pero ayoko pa rin talaga magpa-opera. So walang nangyari po doon sa mga juice na yun. Ngayon, noong 2017, yun na po yung Nature's Detox. Dumating po yan sa buhay ko. Tapos yun na po ang instrumento ng Panginoon. Ang dami pong mga kulay green na mga matitigas na parang bato. Ang dami-dami talaga mga kaibigan. Nilabas po yun ng katawan ko, kung yun man ay mga bato sa abdo na yun, dahil talagang puro green, dark po talaga na green. Alam niyo po yung dahon, itong dahon na to, mas dark pa po dito yung mga kulay na buo-buo. So ang ginawa ko po, hinugasan ko, nilinis ko mabuti, kasi gusto ko talagang yun po pala ay mga taba po pala yun na nabuo doon sa abdo, kasi nilagay ko po siya sa tissue, di green na green. Para po siyang alam niyo po yung pinapaitan, yung ng abdo ng ng kambing. Tapos nilagay ko po, pinainitan ko po siya. May dumating pa ang kapatiran kasi inano ko sa Facebook. Para hindi siya makapaniwala, inano ko sa Messenger. So pinuntahan pa niya, tinignan niya. Tapos yun po yung bagay na yun, na wala lang po yung una kong Facebook, doon po lahat ng mga picture nun. Pag naaarawan, unti-unting nalulusaw po yung bato na yun. Kasi yun po pala ay mga taba na naipon doon sa abdo. Tapos nabubuo. So yun po ang ko doon na nakita ko. At magmula po noon 2015 na nakita po na kailangan operahin ako sa bato sa abdo. Tapos 2017 uminom ako ng Nature's Detox. Hanggang ngayon po, salamat sa Panginoon, hindi ko na po nararamdaman yung sakit dito sa aking tagiliran. Tapos yun nga, ako'y naniniwala pa din na ang lahat po na nangyayari sa akin ay patuloy kong nararanasan ang pangako ng Panginoon na lalawig ang buhay. At hanggang ngayon, sa mga dati ko ng mga subscribers, 2017 sisimula ng aking breast cancer. 2024 na po ngayon, no operation, no chemo, no biopsy, pero buhay pa rin po ang inyong Lola Inday. Bakit? Kasi po, yun po ang pangako ng Diyos sa mga anak na marunong gumalang
sa magulang, mga anak na marunong sumunod sa magulang. Uulitin ko po mga anak, sabi dito mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Napakaganda po na pangako ng Diyos. At isa po ako dyan sa nakakaranas ng pangako ng Panginoon. Kahit man ang aking asawa ay hindi rin niya nagdamot sa kanyang mga magulang, mabuting anak din po yan. Kaya kami mag-asawa ngayon. Ang mister ko ay 64 years old na. Ako naman ay magsi-61 next month. So, meron man po kami mga sakit-sakit sa katawan na pag tinatawag ng mga kapitbahay namin na nakakaalam ay rare na mga sakit. Pero feeling ko lang talaga mga kaibigan, wala akong sakit, wala akong cancer, basta wala. Kasi sa Diyos po ako nananalig. Dito po ako sa pangako ng Diyos nananalig. So, yun po, mga anak, kung gusto ninyong umunlad ang inyong buhay, yan din ang sinasabi ko sa aking mga anak. Kapag gustong umunlad ng mga anak sa kanilang pamumuhay, huwag niyo pong talikuran ng inyong mga magulang. Patuloy niyo pong mahalin, patuloy niyong igalang. Hindi po sinabi ng Diyos na igalang niyo lang yung mabubuti at matitinong magulang. Lahat po ng ama at ina, sinabi ng Panginoon, ang ama at ina. So, mabuti man o hindi, matino man o hindi, sa tingin ng mga anak, patuloy nyo igalang kasi para matanggap ninyo yung pangako ng Panginoon. Giginhawa ang inyong buhay at lalawig ang inyong buhay dito sa lupa. So, ako po ay hindi man nakaranas ng mga milyon-milyon na pera, pero feeling ko po ay pinagpala po talaga kami ni Lord kasi parang parang magaan lang, parang smooth lang kapag mayroong problema. Agad-agad naman nasusolusyonan na hindi ka talaga masyadong mamumroblema. So, yan po ang ang kagandahan sa mga anak na marunong magmahal sa magulang alang-alang sa Panginoon yan. Mahal natin ang ating mga magulang kasi mahal natin ang Diyos, alang-alang sa ating Diyos na nagbigay, nagpahiram ng mga magulang sa atin. Kaya mga anak, sana maisip nyo yung bagay na yan sa panahon ito. Ito ay mensahe ko para sa mga kabataan sa ngayon. Dahil ang mga kabataan ngayon ay talagang kakapusin po kayo sa oras mga kabataan. Once na kinapos kayo sa oras, doon nyo na ma-realize na, ay sayang, sana buhay pa yung nanay ko at tatay ko, na dati nang buhay pa sila kahit able naman ako na mabigyan ko sila ng masarap na pagkain, matreat ko man lang sila sa labas, magkaroon man lang kami ng banding, pero hindi ko nagawa kasi mas inuna ko pa yung mga kaibigan, trabaho, pamilyang sarili. Kasi kung minsan nakakalimutan ng mga anak yung mga magulang dahil umiikot na lang yung oras sa sariling pamilya. Pero pag dumating sa punto, mga anak, na wala ng inyong mga magulang, doon yung marirealize. Kapag may nakita kayong mga pagkain na paborito ng inyong mga magulang, alam nyo, maiiyak kayo kasi sayang, sana nang buhay pa sila, sana naibili ko sila ng mga paborito nilang pagkain kasi nilang naman may mga magulang na ang paborito lang yan, banana Q, ang paborito lang yan ay inihaw na mais, mga ganyan ba, kasimpleng mga bagay. So, sobrang masaya na ang mga magulang kapag naalala ng mga anak at patuloy na nararanasan yung paggalang, pagkalinga at pagmamalasakit at pag-aalala ng mga anak.
So, yun lang kumbaga kung gusto ng mga anak na guminhawa ang buhay at humaba ang buhay dito sa lupa ay kailangan lang itong Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. At dito naman po tayo naman po ng mga magulang. Sabi po dito sa verse 4 ng Ephesians chapter 6, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan, sa halip palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Yan. Sabi ko nga po, ako ay lumaki, nagising sa isang pamilya na magulo. Walang Diyos, walang katahimikan, walang saya, kundi puro away. Yung mga bagay na nakita ko sa mga magulang ko na ayaw kong gagawin yan sa aking mga anak. Kaya lang mga kaibigan, yun nga sinasabi ko sa mga nauna kong vlog. Nung ako ay nagkapamilya na, yung mga bagay na ayaw ko naman talagang gawin, pero yun at yun ang nangyayari. Na talagang nakakapamalo ako ng aking mga anak. At may mga rason naman talaga minsan na magbibigat na kailangan talaga nilang makatikim ng palo. Pero naging mahigpit din po ako sa aking mga anak, mga kaibigan. Hindi ko po sila pinapayagang mag-party-party. Hindi ko po sila pinapayagang sumali sa mga okasyon sa school. So, kumbaga, minado po ako doon. At stricto po ako sa kanila. Kasi habang pinag-aaralan ko po yung sitwasyon ng buhay sa panahong ito, yung panganay kong anak, isa ngayon 40 na. Yung kasunod ay 38. Yung kasunod ay 36. Ang pang-apat ay 34. At si Bunso ay magna-19. Yan lang, malaki ang gap si Bunso. Nakita ko po yung kapusukan ng mga kabataan, kahit po mga kabataan Kristiyano sa aming church sa mga nagdaang taon, nagdaang panahon. Nakita ko po yung kapusukan ng mga kabataan ngayon bilang nanay na nag-share din ang salita ng Diyos. Dahil ang mga panahon na yun ay marami po ako mga pamilya na binabahaginan. May mga Bible study po ako halos araw-araw. Ayoko pong makita ng membro ng mga tinuturoan ko ng salita ng Diyos na ang mga anak ko ay taliwas sa aking ginagawa. Pero yun nga po mga kaibigan, ang nangyayari ko minsan na bilang isang magulang na yung gusto nating mapabuti ang ating mga anak, pasunurin ang ating mga anak sa tama. Pero ang nangyayari po ay taliwas. Kung saan yung hindi pwede, yun ang gagawin nila. Kung saan yung mali, yun ang gagawin nila. So, anong gagawin natin bilang mga magulang? Kaya may mga panahon po talaga na kapag hindi ko na po makaya ang kanilang mga disobedience, talagang nakakatikim na po sila sa akin ng palo talaga. At ako lang po ang namamalo dahil ang papa nila ay hindi nga po lagi sa loob ng bahay. Lagi pong nakadistino kung saan po ang kanyang mga employer ay doon din siya. Kaya hindi po niya nagawa yung duty niya bilang tatay na disiplinahin ang kanyang mga anak. At yun nga po ang sinasabi ng aming pastor na iba kasi ang disiplina ng tatay kaysa disiplina ng nanay. Alam niyo po tayo mga nanay, pag namalo tayo, tinatawanan lang tayo ng ating mga anak eh. Pag sumigaw tayo, tinatawanan lang tayo ng ating mga anak. Pero kapag busis ng tatay, iba po yun ang dating sa kanila. Kaya yun po ang kulang sa amin.
At yun, salamat naman sa Panginoon dahil talagang kapag hindi ko na kaya, sinasabi ko na sa Diyos, Panginoon, patawarin mo na lang kami kung hindi kami naging mabuting katiwala sa mga anak na pinahiram niyo sa amin. Kaya ang hindi na namin kaya ay ikaw na ang gumawa. Talaga pong sa isang pamilya ay meron po talagang lumalabas na kambing. Ano po, talagang manunungay at manunungay. Baga hanggat kaya niyang manungay, pero salamat sa Panginoon dahil ang Diyos naman po ang bumabalik at nagtatanggal ng sungay ng mga suwail na anak. At yun lang ang aking karanasan ay yung pagiging istrikto. At kapag sumobra na talaga ang ginagawang kamalian ay talagang nakakatikim na po sa akin gamit ang aking mga kamay. Pero hindi po ako doon natutuwa, mga kaibigan, na kapag ako'y nakakapanakit ng aking mga anak. Hindi po ako natutuwa doon. Isa po ako sa nasasaktan at hindi po nila yan nakikita ang aking pag-iyak sa Panginoon, sa awa, dahil alam ko masakit yung natanggap nilang palo. Pero sabi din ng Panginoon, ang isang anak na pinapalo, ibig sabihin ay malyas. Ako po ay namamalo dahil hindi doon sa kasalanan nila, kundi namamalo ako para maintindihan nila yung ginawa nilang kasalanan, kung gaano na yung katindi. At ayaw na ayaw ko po silang mapahamak, kasi lagi kong sinasabi, paano na lang kung biglang binawi ng Diyos ang buhay ninyo, tapos sa gitna kayo ng sitwasyong ganon, na gumagawa kayo ng kamalian, paano na? Hindi tayo magkikita sa pangalawang buhay. Dahil may dalawang destinasyon ang tao, impyerno at langit. Kaya ang pinaninindigan ko po doon, kung bakit ko po sila dinidisiplina talaga, ay para hindi po sila mapariwara. Kaya lang, mayroon pong uri talaga ng anak na parang the more na tinuturuan mo, the more na pinagsasabihan mo. Ang dating kasi sa mga kabataan ngayon, magsalita ka lang parang sermon. Alam niyo po yun? Tapos nagre-rebelde na ang puso. Pero kung ang isang anak lang ay talagang nasa Panginoon ang buhay, diyan po nagsisimula yung lawak ng pangunawa at matutong makinig. Sabi nga po ng Panginoon, sundin. Kasi ang isang bata na hindi marunong makinig, hindi po yan sumusunod sa magulang. Kaya dapat talagang isang anak matutong makinig sa magulang kung anong sinasabi ng magulang. Wag lang sanang isipin yung, napalo ako ng hangir, napalo ako ng ganito. Dapat iniisip din ng mga anak na kaya ako napalo kasi grabe yung ginawa kong mali. Kasi madalas ang mga kabataan ngayon, lalo na ngayon, di pa na pwedeng na mamalo ng anak, kasi pag nakita ng kapitbahay na namalo ka ng anak at isinumbong ka sa DSWD, ikaw pa na magulang ang mapapahamak, di po ba? Pero yan po ay batas ng tao, pero ang batas ng Diyos, kailangan talagang may palo. Depende po yan, mga kaibigan, sa ginagawang kamalian ng ating mga anak, kung bakit tayo nagagalit. Basta ako lagi kong sinasabi, walang magulang na mas gugustuhin na mapariwara ang mga anak. Bagamat ang tatay namin ng araw ay wala siyang pangarap sa amin at puro lang pananakit, pero yung nanay namin, may pangarap siya para sa amin. Pero kaming mga anak, kahit gaano katindi na ang pinagdaanan namin sa aming mga magulang, dumating po sa punto na nagpatawad kami, mga kaibigan. Talagang hanggang sa huling hininga nila ay andoon po ang suporta namin bilang mga anak.
Sabi po dito, ako po ay alam niyo po yung huwag ibuyo sa paghimagsik. Alam mo yung alam niyo yung mga magulang na lalaban ka? Kaya mo na ako? Sige, suntukin mo ako. Yan yung mga yan yung mga naririnig kong ng mga magulang. Ako din nung mga panahon na bata pa ang mga anak ko, sumasagot ka na sa akin? Bakit lalaban ka na sa akin? Yan, mga ko rin yan eh. Mga litanya ko rin ng araw yan. Pero siyempre, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Kaya, bawat basa natin ng salita ng Diyos, kapag naunawaan natin, naiiba yung litanya ng ating pananalita. Kaya kailangan po ng mga magulang yung salita ng Diyos. Sabi po dito, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Okay, ito po yung sinasabi na sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Alam niyo po, hindi ko na po ilalayo yan mga kaibigan. 1986, ako po ay na-born again na. Yun nga lang mga kaibigan, yung mahigit 10 years ay ups and down ang aking pagiging born again. Pero magpaganon pa man mga kaibigan, meron pa rin kasing mali eh. Dapat kasi mga magulang, dapat sa isang tahanan o sa isang pamilya, dapat talaga ang nangunguna yung haligi ng tahanan, yung tatay, yung ama, na siya talaga ang umakay sa pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, palapit sa Panginoon. Ang tatay mismo ang humawak ng Biblia at turuan ng tuntunin ng Diyos ang mga anak, ang asawa. Kaya lang mga kaibigan, taliwas lagi komplikado lagi. Sabay naman po kaming tumanggap sa Panginoon ng 1986, pero hindi ko na rin po alam kung ano ang nangyayari dahil sabi ko nga po sa inyo, hindi masyado nagsasalita ang mister ko ng marami. Sorry po. Kaya dumating sa punto na habang naghihintay ako na pangunahan niya kami para tungkol sa Panginoon, sa tuntunin ng Diyos. Pero nung hindi ko po nakikita, ang ginawa ko po ay nag-open ako sa kanya, baka gusto mo kaming pangunahan. Yung araw ng linggo, sabihin mo sa mga anak mo, sige, ready kayo. Tayo magsisimba. Tapos pagdating ng umaga, meron tayong isang verse na ibabahagi mo sa pamilya mo. Pero wala pong ganun mga kaibigan Mali na naman. Kaya ako na naman po ang gumawa ng duty na yon, na ako po ang nagdadala sa mga pamilya, nag-aakay sa asawa, sa mga anak, pupunta sa simbahan, tumatawag sa isa bawat pagsapit ng gabi, halina kayo, mag-pray na tayo. Bago matulog, mag-pray na tayo. Meron po kaming altar call. Kumbaga, ginawa ko rin naman yan mga kaibigan. Ginampanan ko rin naman yung mga tuntunin na yan na naipasa ko rin sa mga anak ko hanggang sa ngayon. Kahit may mga pamilya na sila, wala po akong ginawa kundi magpaalala. Yun nga mga kaibigan, na ibang-iba kapag leader, kapag tatay ang nanguna sa pamilya patungkol sa gawain ng Panginoon, sa tuntunin ng Diyos, sa salita ng Diyos. Kaya kung meron man pong nakikinig ng mga tatay sa oras na ito, at hindi nyo pa po nagagawa, at kung may time pa, habang ang mga anak ay hindi pa hiwa-hiwalay at wala pang mga pamilya, sana po ay magawa niyo yung bagay na yun na hindi po nagawa ng aking mister. Kasi ako na po ang nagsasabi sa inyo na ibang-iba po kapag ang ama ng tahanan na ang manguna para idip ang Word of God sa puso ng mga anak.
Iba po kasi kapag tatay na ang nag-command. O di po bakit ang ating tatay sa langit? Kapag ang ating tatay na sa langit ang nag-command, talagang luhod na po tayo. Ano po? So, ganun din po yan sa pamilya. At saka, kung hanggat maaari, sabi ko nga ay marami na rin kaming mali na nagawa bilang mga magulang. Sana sa mga magulang na nakakarinig ngayon, huwag niyo pong bubuyuhin ang inyong mga anak. Noong araw po ang tatay ko, sige, sumuntok ka, sasabihin sa mga kapatid ko. Sige, sumuntok ka, suntukin mo ako, sige. So parang binubuyo yung anak na lumaban. Sige, lumaban ka para may pagkalagyan ka. Yan ang mga litanya ng tatay namin noong araw. Grabe. Alam niyo po, ang mga kapatid ko, ang tatapang po yan. Noong araw po, dahil wala pa nga pong Diyos ang buhay, nakita ko po yung mga kuya ko. Kasi mga black belter po yun. Kapag meron pong kaaway, talagang luhod po yun eh. Luhod. Sabog ang mga mukha, ang dugo. Grabe po. Kahit saang lugar kapag napalan sa mga piyestahan. So, mabuti na lang talaga. Dahil wala po akong nakita na nakipagsuntukan sa aming tatay. Grabe po ang pambubuyo. Kunyari yung pambubuyo na hinampas ng sagwan. Tapos sasabihin ng aming tatay, lalaban ka? Sige. Lumaban ka eh. Mabuti na nga lang po mga kaibigan, nakakapangilabot isipin. Mabuti na nga lang po at walang anak ang aming tatay na lumaban sa kanya. Dahil kung lumaban, ay naku po, Diyos ko Lord. Baka isang suntok lang sa tatay namin mawala na. At yan po ang isang bagay na pinapasalamatan ko sa Panginoon kasi ang aming nanay prayerful po yun. Kahit po ang nanay namin ay nakatagpo din ng lalaki na hindi rin siya nanguna para kami ay ilapit sa Diyos. Ang nanay po namin prayerful po yun kahit hindi po niya alam yung way ng tamang pananampalataya ng mga panahon na yon. Ang nanay ko po wala na akong nakita sa kanya kundi ang lumuhod. Alam niyo mga kaibigan, ang dami po namin mga mga rebulto ng araw. Ngayon, ako po ay nasa high school na. Kasi pagdating po ng 6 o'clock ay sasabihin ng nanay ko na sige na tayo ay magno-novena na. Ako po yung nagno-novena. Ako po yung may hawak ng nung pong tawag doon, rosary. Alam niyo po, nakakatatlong panalangin pa lang po ako doon sa tagal ng panahon na ginagawa namin ng nanay ko yun. Tumigil po ako mga kaibigan. Humarap po ako sa nanay ko. Sabi ko sa nanay ko, teka muna. Siguro ang second year na ako at that time. Sabi ko, ina, tama na to. Nakakapanalangin dito sa mga santo mo kasi wala naman ako nakikitang resulta. Bakit hindi tayo dinidinig ng mga santo mo, ng mga Diyos mo? Bakit pagulo ng pagulo ang ating pamilya? Hindi nga tayo nagugutuman pero wala talagang kapayapaan dito sa loob ng bahay natin. Parang ang mga nakatira dito, parang mga demonyo, sabi ko sa nanay ko. Alam niyo po yung nanay ko? Tumayo siya tapos sumandal siya sa dingding namin. Tinitigan ako. Tapos naiiyak ako sa harapan niya. Sabi ko, tama na to. Hindi siguro ito yung tamang way ng ating pananalangin sa Diyos kasi hindi tayo naririnig. Alam niyo mga kaibigan, naranasan pa namin ng nanay ko na lumakad ng paluhod sa simbahan ng Quiapo para lang talaga mabago ang pamilya namin. Masakit na po, gas-gas na po yung tuhod ko. Ina-expect ko ng mga panahon na yun na ay siguro baka ito tutugunin na ng Diyos. Tapos meron pa po yung may kaklase ako ng 4th year high school ako na naghihimala daw. Tapos ang nanay ko halika na, dali pumunta tayo may himala doon. Ayaw na ayaw ko talaga sa mga ganun mga kaibigan kahit kaklase ko pa yun. Pero nagagalit siya sa akin, sinasampal niya ako pag hindi ako sumunod. Ayaw mo talaga sa Diyos. Ganun. Hindi nga yung Diyos, ina. Sasabihin ko naman sa nanay ko, hindi nga yung Diyos.
Kaklase ko lang yun, paano siya naging Diyos? Naghihimala si Santa Maria sa kanyang ina naman. Hindi talaga yung totoo. So, alam yung mga kaibigan, no? Hanggang sa yung naghihimala na yun na aking kaklase ay nabuntis. Buntis pala, kaya pala naghihimala yung babae na yun. Hindi niya alam kung anong gagawin sa sarili niya kasi kahit sa loob ng simbahan ay nahihimatay. Tapos kung ano-ano ang sinasabi. Tapos, ginawa na ng kwento na nagmimilagro, ganun. Yun pala ay buntis. Kaya failure na naman, sabi ko sa nanay ko, yan, kita mo na, sabi ko nga sa'yo na hindi naghihimala yun eh. Nabuntisan pala. O di, failure na naman, lakad ng paluhod sa Quiapo, punta sa kung saan sa ang mga nagmimilagro, wala pa rin pagbabago yung pamilya namin. Hanggang sa dumating po sa punto ng 1986 din, 85 ganun, na ang nanay ko ay nandito po sa Murphy sa Maynila. At first time niya pong napanood si Brother Eddie Villanueva. Diyan po kami nagsimula na church, GIL. Sigaw ang nanay ko eh. Sabi niya, Ting, sabi niya, totoo ulit kayo. Sabi niya, doon kami ng kapatid kong bunso. Kaya palaan niya, hindi tayo dinidinig ng Diyos kasi mali pala yung way ng ating pananampalataya. Sabi niya, dapat pala pag nanalangin tayo, direkta tayo sa Panginoon. Doon natin sabihin ang ano, hindi na pala natin kailangang magpaligoy-ligoy pa. Automatic po yun ha. Ganun ang naging kaisipan agad ng nanay ko. So, siya po ang nag-lead na naman. Naging leader na naman sa pamilya, sa aming tatay, sa amin. May mga asawa na po kami ng mga time na yon. So, hindi niya na po kami talaga na cover isa-isa. Kasi may kanya-kanya na po mga asawa. So, ang mga naging asawa lahat ay mga hindi born again. Sabi nga po diba ng Panginoon sa kanyang salita, huwag kayong makipamatok sa hindi ninyo kauri kasi komplikado. Kunyari, nasa ibang simbahan ito. Pag nagpakasal, sasabihin ng magulang ng babae, dito sa aming simbahan dahil babae ang amin. Sabi naman ng magulang ng born again, hindi pwede. Dito sa simbahan ng born again. Kaya, sa simula pa lang ay komplikado na. Nagkakagalit na ang magbalae. Pagdating naman sa paghandog sa anak, dito sa simbahan namin ang binyag. Sabi naman ng born again, dito sa amin ang handog. So, away-away na tampuhan. Hanggang sa kakampi na yung babae na anak sa kanyang magulang at kakampi rin ang lalaking anak sa kanyang magulang. Kaya, nagkakahiwalay ang mag-asawa dahil nagsimula sa mali, nagsimula sa komplikado. Kaya yan po ang tinuturo ng Biblia eh, na huwag kayong makipamatok sa hindi ninyo kauri. Kasi kung parehong Katoliko, di walang problema. Kung parehong born again, di walang problema. Pero kapag hindi po natin sinunod ang tuntunin ng Diyos, komplikado pa lang po talaga yun sa simula. Hanggang sa magkatapos na yan ay komplikado, hanggang sa magkahiwa-hiwalay na at magkagalit ay komplikado pa rin. So yan po ang problema ng mga magulang na hindi dinala o tinuruan ng tuntunin o salita ng Diyos ang mga anak. Ang laki po ng responsibilidad natin mga magulang. Napakalaki ng obligasyon natin, lalo na po ang mga ama ng tahanan. Dapat talaga ang mga ama ng tahanan ang mag-lead, ang maging leader na ilapit sa Diyos ang pamilya, ang mga anak lalo na. Nakakaingit nga pong panoorin yung tatay na nangunguna sa pamilya na pagdating ng 6 o'clock, o halina kayo, mag-pray na tayo. Pagdating ng kunyari, once a week ay mayroong Bible study sa loob ng bahay. Tapos every morning, may nakalagay na Biblia sa table. Kanya-kanyang bukas ang miyembro ng pamilya at magko-quote ng mga verse, memory verse every day. So, yan po ang kinasabikan ng buhay ko na hindi po nangyari sa amin. Pero salamat na rin po sa Panginoon kasi kahit ako man po ay hindi na-guide ng aking mister sa pananampalataya,
Dahil siya nga po ang leader ng tahanan. Salamat sa Diyos kasi ang Diyos mismo po ang nag-guide sa akin. Alam niyo po, nung bata pa ako marami po mga tracts ang binibigay sa akin ng mga pinsan ko na mga protestante nung araw. Pero tinatanggap ko lang po yan, tapos tinatapon ko sa basurahan. Kapag meron na po nagsasabi na, alam mo really, ganito, ganyan, ang tunay na Diyos, si Kristo, ganito. Pilosopo po ako, hindi po ako nakikinig. Ibig sabihin, mga kaibigan, at that time, wala pa po hindi pa po panahon ng Diyos sa buhay ko kasi parang ayoko maniwala. Dahil yung tatay namin, kung saan saang simbahan na pumunta na sa simbahan na hindi kinikilala si Jesus Christ na Diyos. Kaya lalong gumulo ang buhay. Naku, Diyos ko po, noong mga panahon na ako'y bata pa, parang nakakatuwa nga po Tama po yung minsan yung kwento ni Pastor na may bata na, nangyari po yan sa akin May bata na tinanong, saan ka nakatira? Sa impyerno po. Anong pangalan ng tatay mo? Demonyo. Anong pangalan ng nanay mo? Demonya. Diyos ko po. Meron pang bata na pag tinanong mo, anong pangalan ng tatay mo? Si Satanas. Bakit? Yun ang tawag ng nanay ko sa kanya O yung nanay mo naman, ang tawag ng tatay mo, demonya. O di po ba? O di, saan po ba sila nakatira? Di sa impyerno. Ganyan po ang buhay na nakagisnan ko nung araw. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon kasi nung ang aking mga magulang ay inaristo na rin ng Panginoon, ang nanay ko naman po ang naging leader sa pamilya para dalhin po kami sa Panginoon, para ipakilala sa amin si Kristo. Na yung mga kaibigan, 1 hour na po tayo, pero itutuloy ko po itong ating sharing na to. Alam niyo po ba, nung ang nanay at tatay ko na sila na lang, wala na silang mga anak na kasama sa probinsya, Alam niyo po, ang number 1 po na persecutor ng nanay ko ay ang aming tatay. One time po, yung aming palayan ay nagbibitak-bitak na po yung lupa. Grabe po ang init. Sabi ng tatay ko sa nanay ko, sige nga, patunayan mo sa akin kung talagang totoo yung Diyos. Ang tatay po namin, ang pangalan po niya, Jesus Kaya, nung araw kapag minumura siya ng nanay ko, tapos binabanggit yung pangalan Jesus, nakakapangilabot. Naku, Diyos ko po, mga kaibigan. Di, sabi ng tatay ko, humiling ka ng ulan sa Diyos mo. So, yung nanay ko, madaling araw pa lang, ay bit-bit yung kanyang lampara. Kasi meron pong pinatayo yung kuya ko na church doon sa tabi ng bahay namin. Dapa yung nanay ko doon sa lupa, sa loob ng church. At iniyakan ang Panginoon na Lord, para lang makakilala sa iyo ang aking asawa. Ipakita mo sa kanya ang iyong himala. So, madaling araw po yun, mga 4 o'clock na madaling araw. Ngayon, talagang napakatining po ng init. Nag-alas 8 na ng umaga. Mainit pa din. Nung dumating po ang mga bandang alas 12, bigla pong dumilim yung karagatan. Yung mga ulap, mga maitim na ulap, hanggang umulan po ng umulan. Ang lakas ng ulan. 3 araw na po na umuulan. Ngayon, lagpas na po sa palay yung mga tubig. Nagalit na naman po yung tatay ko sa nanay namin. Sabi niya, yung Diyos mo, nagbigay nga ng ulan. Pero gusto naman yung patayin lahat ng palay. Luhuran mo uli. Yung Diyos mo. At sabihin mo, patigilin niya ng ulan at mamamatay ang mga palay natin lahat. Di, balik na naman sa simbahan loob ng simbahan ng nanay ko at patirapa na naman sa harapan ng Panginoon. Lord, para lang talaga maborn again ang aking asawa, Panginoon. Patigilin mo ng ulan. Alam niyo po, bago sumikat ang araw ay tumigil ang ulan.
at hindi na umulan hanggang sa nagnormal na po yung tubig sa mga kahon ng palayan. Marami pong ginawang himala ang Diyos sa buhay ng aming nanay para lang maborn again ang tatay namin. At salamat naman sa Panginoon kasi nakita na witness ko rin naman na nagsisharing na rin, nagbabahagi din ng salita ng Diyos ang aming tatay sa kanyang mga kapwa matatanda. At tanging Diyos lang po talaga mga kaibigan ang nakakakita ng ating puso. Siya lang ang nakakaalam kung sino talaga tayo sa kanyang harapan. At ako po'y naniniwala na ang aming mga magulang ay talagang sa langit po umuwi dahil nung panahon nga po ng tatay namin ay dying na. Sabi ko sa kanya, bitawan mo sa isipan mo ang mga lupa-lupa mo o kung ano pa man na bagay dito sa mundo. I-concentrate mo na sa Panginoon ang isipan mo, ang puso mo at hintayin mo na ang pagsundo ng anghel ng Panginoon sa iyo. So, yun, narinig ko lang sa kanya, amen. At yun na nga, mga ilang oras, kumbaga 6:30 kami, 6 o'clock kami naghinto sa aming usapan at napapapikit-pikit na siya. 6 p.m. ng gabi. Tapos mga 2:30 ng madaling araw, wala na siya. So, ganoon lang mga kaibigan. Yung mga salamat sa Diyos sa buhay ng mga nanay na fighter yan. Na talagang ipaglalaban ang salita ng Diyos na maituro sa mga anak ko kapag walang panahon o wala sa puso ng isang tatay ng pamilya ang mag-handle ng pamumuno para sa mga anak na maituro ang tuntunin ng Panginoon sa pamilya. Ano po, kahit man po mali, kung ating isipin, mas mahirap po yun na hindi na nga naging good leader ang ama ng tahanan tapos ang nanay ay magpabaya pa, di po ba? Sobrang nakakalungkot na po yun. Basta yun lang, sa mga anak, nais kong iwanan ang pananalita na ito na kahit kayo ay may mga pamilya na, gawin nyo pa rin yung sinasabi ng Panginoon. Igalang nyo ang inyong mga magulang. At doon sa paggalang ninyo, nakapaloob doon yung pagmamahal, pagkalinga, lalo na kapag ang mga magulang nyo ay wala ng lakas, ay wag na wag po ninyong pababayaan. Dahil ako man po ay nakaranas din ng mga magulang na halos wala ng lakas. Pero kami po na magkakapatid ay hindi po kami nagpabaya sa aming mga magulang. Kahit gaano man kalaki ang pagkukulang nila, hindi na po namin tinignan yon, kundi ang pinakita namin, ibinalik namin sa kanila yung pagkalinga namin bilang mga anak. Hindi po kaya ng dibdib namin na pabayaan. Alam niyo po, meron kaming isang tiya na maayos naman ang buhay, pero nung nag-asawa na ang mga anak, ang kanila pong tirahan ay parang isang dipa. Tapos walang sahig. Parang kinulong lang ng dahon ng niyog. May konting bubong. Doon na sila dudumi, doon na sila magsaing, magluto. Sobrang kahabag-habag talaga mga kaibigan. At yun ang mga professional pa mga anak nun, pero wala pong nagbalik ng pagkalinga. Pwede naman lang dalhin sana yung mga magulang nila, pero bakit hindi dinala, no po? So yun lang, kumbaga sobrang kabag-gabag ng isang magulang na kinakalimutan ng mga anak. Dahil mga anak, ang pangako ng magulang ay giginhawa ang buhay ng pangako ng Diyos ay giginhawa ang buhay ng mga anak at hahaba ang buhay dito sa lupa. At yan ay nararanasan ko hanggang ngayon. Kami po ngayon ay may mga anak din na talaga nagbalik din po ng pagmamahal at kalinga. Kaya nga po, kahit wala po kami trabaho na ngayon dahil hindi namin kaya magtrabaho, may mga anak po kami na
patuloy na kumakalinga sa amin at nagmamahal sa amin. So, yun po mga anak ang gusto ko lang na ipabatid sa inyo lalo na sa kapanahonan ito. Huwag yung pag nag-asawa magbibuild ng sariling pamilya tapos kalimutan ang magulang. Huwag. Balikan niyo po ang inyong magulang, lingunin niyo lagi. At mahalin niyo palagi. Igalang, irespeto pa rin. Kahit sila ay mga mali-mali na may mga matatanda na kasi, ipadama niyo pa rin po yung pagmamahal niyo sa inyong mga magulang. At sa mga magulang naman na kagaya ko, ngayon nga po ay lula na ako. Kung mayroong mga magulang ngayon na makakarinig nitong sharing ko, na ang mga anak ay mga teenager pa, pangunahan po ng mga tatay ang mga pamilya. Pangunahan na mailapit sa Panginoon at maituro ang salita ng Diyos sa pamilya para masaya po, payapa at maunlad ang magiging buhay, pananampalataya. At huwag pong ibuyo ang mga anak. Panindigan po natin yung ating pagiging magulang sa ating mga anak. Ngayon po kahit ang mga anak ko may mga pamilya na mga kaibigan, pero andyan pa rin po yung suporta ng aking panalangin. At kung may time na nagkakausap-usap o lumalapit ay andun ang paalala. At nirerespeto ko po yung mga tahimik lang. Basta ako bilang nanay ay naghihintay lang kung may problema na magsabi, mama, may problema ako. Yan, tayong mga magulang ay handa makinig. Pero wag po tayong magpabaya sa pananalangin para kahit man po sila may problema na hindi sinasabi sa atin ay mapagtagumpayan po nila dahil po sa kahabagan ng ating Diyos sa ating mga buhay bilang magulang. Alam niyo po, ang aking nararanasan ay ganito. Ang mga anak ko ay hindi naman kasing pantay ng aking pananampalataya sa Diyos. Pero ang Diyos ay nakikinig po at ginagawa niya ang request ng mga magulang para lang mapabuti, mapaayos at maingatan ng ating mga anak. So, ibang-iba po yung ating damdamin na mga magulang habang lumalapit sa ating Panginoon. Na talagang, di po ba pag nag-pray tayo, ay, Ama, ako po kapag may mga pasaway din po ako mga anak minsan, ay Lord, huwag niyo naman pong parusahan ang aking anak kasi kapag siya po ay nakaranas ng palo mo, ako rin po ang unang masasaktan, Panginoon. Patawarin niyo na lang po at palalahanan niyo na lang po sila. So, ganun po ang Diyos Ganun po kabuti sa buhay natin bilang mga magulang. Kaya, yan mga kapatid, mga kaibigan, mga kapwa lola, mga kapwa magulang na makakarinig po ng aking video sa oras na ito. Nawa po ang salita ng Diyos pa rin ang maging gabay po natin sa bawat araw sa ating mga buhay. Dahil wala pong ibang tuntunin na pinakamaganda kundi ang salita po ng Panginoon. Dahil yan po ang nagtuturo sa atin ng tama. Salita po ng Diyos ang gumagabay sa atin. Salita pa rin po ng Diyos ang nag-guide sa atin para makapagpatuloy po tayo sa ating takbuhin bilang mga anak ng Diyos. At ang salita pa rin po ng Diyos ang magpapakilala sa atin sa ating Panginoon kung gaano siya makapangyarihang Diyos at kung gaano siya kabuting Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, pasensya na po kayo umabot po tayo ng mahigit isang oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po ay atin pong mapagtagumpayan ang ating mga buhay bilang mga magulang at mapagtagumpayan din ng mga anak ang kanilang mga buhay sa kapanahonan ito. At lagi po natin ideklara na si Jesus ang ating Diyos, tagapagligtas, Panginoon ang ating mga buhay at wala nang iba pa. Kaya hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.